latest satellite animation, makikita nga natin yung kumpol ng kaulapan na dala ng bagyong si Tino ay nakakaapekto pa rin sa nakararaming bahagi ng ating bansa, in particular dito nga sa may bandang Southern Luzon area, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Samantala, sa labas ng ating air responsibility, yung binabanggit naman nating isang tropical depression na may potential ding maapektuhan ng ilang bahagi ng ating bansa ngayong darating na weekend. So, inahin nating himayin yung detalye ng bagyong si Tino. So, dito nga, makikita natin, pinalaki po natin yung image para mas malawak, mas malinaw na makikita natin yung malawak na kaulapang dala ni Tino ay talagang sa kasalukuyan nakaka-apekto pa at posible pa rin magdulot hindi lamang ng pag-ulan kundi yung mga malalakas na bugso ng hangin sa ilang bahagi nga na nakararaming bahagi ng Visayas and Southern Luzon area. Kanina alas 4 ng hapon ang sentro o ang mata ng bagyong si Tino ay nasa may bandang Patnongon, Antique area. Taglay nito ang lakas ng hangin, umabot po na hanggang 130 kilometers per hour. Malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin abot hanggang 180 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos ito sa direksyong northwest naman sa bilis na 15 kilometers per hour. So, tingnan natin ano nga ba inaasahang pagkilos ng bagyong sa Tino in the next 24 to 48 hours. So, sa pinaka-latest forecast track ng Pag-asa, patungkol nga sa direksyon ng bagyong si Tino, ito yung tinatayang 2 o'clock this afternoon na location ng sentro na ng bagyong si Tino at inaasahan natin na bukas ng madaling araw ay nandito siya sa coastal waters ng Linapacan, Palawan. So makikita natin patuloy na pagkilos, At bukas naman ng hapon, inaasahan natin na andito na siya sa 305 kilometers west ng Coron, Palawan. So simula ngayong gabi hanggang bukas, patuloy nga inaasahan na lalayo na ito sa kalupaan ng ating bansa. At sa darating na Huwebes ng madaling araw, posible na po itong lumabas ng ating area of responsibility. Then Huwebes ng hapon, nandito na sa may bandang napakalayong distansya na 935 kilometers west ng Southern Luzon. At pagdating po ng Biyernes ng madaling araw ay inaasa na posibleng maglandfall dito sa may bandang Vietnam area. So, kung titingnan natin yung forecast track, nandiyan pa rin yung area of probability, Yung pinaka-center track, yan inaasa natin pagkilos ng sentro or ng mata lamang. At yung area of probability, nagpapakita ng iba pang posibleng lugar na pwedeng tahakin ng sentro ni Tino throughout the forecast period. So, dapat maging handa po, hindi lamang yung mga kababayan natin dito sa bandang Coron area, kundi halos dito sa northern portion ng mainland Palawan for the possible landfall scenario in the next 12 hours hanggang bukas ng madaling araw. Samantala, paalala natin, ang bagyo hindi po isang tuldok lang sa mapa, Mapapansin natin dito, ito yung lawak ng hangin na dala ng bagyong si Tino. Kung kaya't kahit malayo tayo sa sentro, basta ang ating pong lugar ay nakapaloob dito sa perimeter ng bagyo,